Praise the Lord. Amen. Sa pagpapala ng mga po sa inyong mga kapatid, lalo sa ating Diyos na buhay. Amen. Handa na po ba tayong lahat? Amen. Bigyan po natin the best black offering po ng ating Diyos. Amen. Patuloy po ang Diyos sa mga ito. At bago po tayo simula, patuloy po tayo lumapit sa kanyang pagiging pagkain. Tayo po panalangin. Ama namin Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Pinupurit na sa mga anak namin, Lord. Ang muli ay tinipon mo kami. Bawat isa sa lugar na ito, patuloy mo po kami kapagpurihan at patuloy po kami makapakinig ng salita. Patuloy po kami malapit. Patuloy po kami nagpapasakot sa iyo, Lord, at makalinisin mo kami. Mga hindrances na kita mo sa oras nito, Lord, at continue to fix us, purify us, and sanctify us, Lord. Kami nagpapasalamat na kami ay muli nasa iyong presensya. Dalangin ko, Lord, na patuloy mo kami gabayan sa Espiritu sa aming pakikinig na iyong salita. At ikaw, Lord, ang patuloy na mataas, magdakila sa oras nito sa aming pakikinig, Panginoon. At all the glory belongs to you alone, Lord God. At patuloy po, ang dalangin nito ay hinihingin namin, Panginoon, tagumpay. At patuloy po ang pag-iingat gagawin mo sa bawat isa sa katilang pangalan po ngayon ng si Jesus. Amen. Amen. And po ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay sa John chapter 15. Sabi po sa John chapter 15, si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakapit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay isang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siyang itatapong katulad ng sanga at natutuyo at sila'y titipunin at ihagis sa apoy at masusunod. Verse 7, kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Verse 8, sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Ang ating pong title ng ating sermon po ngayon is about abiding in Christ. So bago po tayo tumako sa ating message, ay pag-aralan po natin historical context. So, historical context, yung setting po, John chapter 15 is part of Jesus Christ, yung farewell discourse niya, sa pagitan po ng John chapter 13 to John chapter 17. Ito po deliver po ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disciple on that night before His crucifixion. So, ito pong mensahe na to, John chapter 15, maintindihan natin yung weight. Napaka-importante po nito, lalo na sa atin, panahon ngayon. So, the setting po is between the Last Supper and the walk to Gethsemane. So, nakapalaw po dito yung pag-uugas ng paa ng mga disipulo, pag-betray Jesus, at yung pagkakanulo ni Pedro kay Jesus. So, knowing that his arrest and crucifixion were imminent, kung malapit na, ang Panginoong Jesus ay ginamit niya yung pagkakataon nito na turuan
talagang sila lang po, yung mga disipulo, to prepare sila sa darating na magaganap na event, that time, to strengthen the faith nila, lalo magpulibay. So ang Panginoong Hesus po ay gumamit po ng symbolism, which is yung vine. Ito po, in Old Testament, sabi po sa Psalms 80, verse 8, so Jesus' metaphor of the vine and branches grow from deep-rooted Jewish tradition. So, unang-una po, in the Old Testament, sabi po sa Psalms 80, verse 8, you remove a vine from Egypt, you drove out the nation and planted it. So, ganun din po ang mga prophets na ginamit sa Bible, mababasa natin, Prophet Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel used the vine symbolize Israel's spiritual failure. Sabi ko sa Jeremiah 2:21, Jeremiah chapter 2, verse 21, yet I planted you a choice vine, a completely faithful seed. How then have you turned yourself before me into the generate shoots of offering vine? And Isaiah 5:4, verse 7, sabi po, for the vineyard of the Lord of the hosts is the house of Israel, and the men of Judah his delightful plant. Thus he looked for justice, but behold, bloodshed, for righteousness, but behold, a cry of distress. So in Old Testament po, makikita po natin yung vine or vineyard is symbolized po ng Israel, the nation of Israel. So sinabi niya po, yan po na sinabi ng Isaiah, yung nation po ng Israel ay pinili ng Diyos, planted, special nation. Subalit, sila po ay bumagsak in terms of spiritual growth, failure. So, ang Panginoon pong Hesus, sabi ko, in New Testament, John chapter 15, ano po sabi sa unang-una? I am the true vine. So, hindi na po yung Israel. The true vine is the Lord Jesus Christ. Amen po. So, Jesus redefined this symbol in John 15. He declared that He, not Israel, is the true vine. But remaining in Him, His followers can bear the spiritual fruit that Israel had failed to produce. So, Israel po that time nag-bear spiritual fruit. At tayo, mga kapatid, we are blessed. You are blessed. Because in the Lord Jesus Christ, in you are being chosen by God to bear spiritual fruit. Amen? Are you happy? Amen? So next po. Pakita po natin yung big. Masyadong kita. Pero makikita niyo mo yung bunga. Walang so marami. Next slide po. Ano po yung makukuha natin sa ating sermon? So, abiding in Christ. So, ito po yung I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, it highlights the Christian life not primarily sa mga pinag-aaralan, theology or doctrines. It's about personal relationship, life-giving relationship in the Lord with Jesus Christ. So hindi po yung theology and doctrines are good kapag ito po ay nagbunga ng mabuti. Kasi meron namang makapag-aral pero
walang fruit. Or merong fruit, hindi natin alam kung anong klaseng fruit. Diba po? So, unang-unang po natin makikita dito is yung the foundation of relationship. Yun po yung topic ng ating pastor week. And ito, kanina po yung umaga. So, ating pong foundation ng relationship natin sa Ama ay sino po is the Lord Jesus Christ. The true vine. Jesus symbolized the essential source of sustenance for believer, fostering spiritual vitality and growth. Amen? Jesus is the vine, yung source po ng buhay natin, at yung Father, yung gardener. Siya po yung nag-pruning, nag-aalis, at siya din po yung nag-prepare. Okay? Napakabuti na natin Diyos. Dahil hindi lang Israel yung kanyang pati tayo. Amen po? So, isa po is yung Holy Spirit, yung sap. Ang symbolize po ng sap or yung ang gawain po ng sap, ito po yung parang pag sinugatan mo yung isang puno, merong lalabas na dagta. Amen? Yun yung nagbibigay ng energy sa dahon or sa fruits. Amen? Siya yung katulong. Nagbibigay buhay. At siya din po yung Holy Spirit, yung nagpapaalala, yung mga itinuturo ng Panginoong Hesus, yung law, siya yung nagpapaalala kung ano yung sinasalita at yung tumutulong sa atin kung ano yung nais parating ng Panginoon. At ito po yung tumutulong sa paglago natin spiritual. Sabi sa Romans 8:11, if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So, yung Holy Spirit po is nasa atin. Huwag na po natin hanapin kung saan. Kasi the time na atin po tinanggap ang ating Panginoong Kristo, ito po ay nasa atin na. So, we as a believer are the branches completely dependent on Jesus for life and fruitfulness. So, branches, reliance, believers' spiritual health and fruitfulness utterly depend on their connection to Christ, the true vine. So, tayo po, as a branch, we are connected on the true vine. Totoo. Hindi false. Ito. So, ito po yung foundation of the relationship. Jesus the true vine. Siya po yung nagsisimbolo ng ating source at yung ating paniniwala, yung faith, yung foundation natin. Kaya po yung faith natin is deeply rooted. At yung gardener's role, yung God the Father, that cultivates believers by pruning aspect to enhance spiritual productivity and fruitfulness. At yung tayo po yung practice. Next slide po is yung evidence of the relationship. Ano po yung evidence ng relationship? Amen? Sa isang maikling salita lang po, ang evidence ng relationship natin sa Panginoon is fruit. Fruit. God is meant us to bear fruit. And this fruit comes in two forms. Sabi ko sa Galatians 5:22-23, unang-una po, the fruit na natin may produce is yung character. Sabi po sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love,
Unang-una po, love. Amen? Napaka-importante po. Love. Joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Gentleness and self-control, against such thing there is no law. Yun. Kapag po tayo ay yung relationship natin sa Panginoon, makikita yun sa atin. Merong ebidensya. So ano po yun? Yung ebidensya, meron tayong pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Hindi lang sa ating mga magulang, kapatid, kundi sa hindi natin nakikilala. Ang gagawa natin ipag-pray, then meron tayong pag-ibig sa Diyos. Na tayo, we love one another, pray for another, at yun yung bunga. Bunga ninyo sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon Jesus. So kapag wala kang bunga, makikita mo rin kung anong ebidensya. Amen? Wala siyang kapaligtaran ng ating binasa. Wala siyang love, wala siyang kapayapaan, wala siyang pagtitis, walang mabuti. Lahat. Walang Diyos. Ibig sabihin, walang relasyon sa Diyos. At yung pangalawa po is the evidence of the relationship is the disciple. Sabi po sa Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. So katulad po ng isang puno, nagpupulis po siya ng isang buto within its fruit. So yung true discipleship result in others coming to faith through our lives. So yung new disciple po, meron kang magiging bunga. At ito po yung mga taong nilapit mo sa Panginoon Jesus na nakilala. So, evidence po ng relationship natin sa Panginoon Jesus, unang-una, yung the fruit of the Holy Spirit, yung character natin. Kasi po, ito yung nagtatransform sa atin. Nababago tayo, yung dati tayong hindi mabuti, hindi matitisin, walang paggalang, nabago lahat yun. Ibig sabihin po, nagbunga yung pagtsatsaga na nagtuturo sa inyo. At yung pangalawa po is, habang tumatagal ka sa pagdilingkod sa Panginoon, nagkakaroon ka ng bunga. At yan yung mga sinesharean mo ng salita ng Diyos. At sila ay nakakilala sa Panginoon Jesus. Yun, ay bunga ka. So hindi na naman yun. Ano pa yung nagiging bunga mo? Nakakapag-share ka kahit hindi yung face-to-face on technology, makakapag-share ka na rin. Diba po? Magagamit natin yung computer, cellphone, tablet, para ma-share yung salita ng Diyos. Dahil hindi lamang po tayo na natitigil sa nakaupo lang, nakikinig, gumagawa din ng Diyos. At darating yung time, alam ko, gumagawa ang Diyos sa buhay nyo. Araw-araw. Ito yung inuunang buhay natin. Amen po? So, pangatlo po, natin makukuha sa ating binasa sa ating John chapter 15. Amen? Next slide po. Akin to fruitfulness. So, ano po ba yung susi para maging fruitfulness ang isang disciple o follower of Christ? Siyempre po, dalawa naman po ang ating
ang pinaka-susi niyan eh. Abiding in Christ, so faithful adherence or obedience. So sabi sa John 15 verse 4, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruits unless you remain in me. So abiding means remaining connected to Jesus through faith and obedience. And Jesus promised that if we abide in Him and His Word abide in us, we will bear good fruit, much fruit, and more fruit. At yung pangalawa, spiritual fruits. So sabi po sa John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So obedient and holding fast to God's words are the key to remaining in this relationship. Yung faith natin at yung salita ng Diyos, yung pagsunod. Ano sabi sa John 14 verse 15? If you love me, keep my commands. Remain in me, and I will remain in you. Kapag yun ay nasunod natin, ano sabi ng Diyos? Ask whatever you wish, and it will be done for you. At yan po yung pinagpapagawa ng ating Sister Vivian. Tatay na siya sa hospital, stay connected to the Lord Jesus Christ. Every time, every minute, nagpe-praise siya. And the result is healing. Amen? Purihin po ang Diyos sa galingan ng ating kapatid. Amen po? So, do you remain Jesus? Will you keep the command of Jesus? Ano yung command of Jesus? Marami po ang command ng Panginoon Jesus, di ba po? So, let us read what Jesus Christ taught the disciple. Pwede din po natin yung kasi po, wala na po yung mga disciple eh. Tayo na po yung mga bagong disciple. Kayo po. Kayo po ang disipulo ng Panginoon sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa trabaho, sa lahat po kung saan kayo galing ng Panginoon. So if you love me, keep my commands. So, pag nangyayari po yun, we are abiding in Christ. We are producing good fruit. Hindi po bad fruit, ha? Good fruit, much fruit, and more fruit. More and much. So yung pang-apat po, mabilis lang po ito, the process of pruning. Ito po yung process of pruning, makikita niyo po yan. Hindi po tayo expert sa pag-prune. So, buwan tayo ng picture kung paano yung pag-pruning. So, makikita po natin sa picture na yan, tinatanggal niya, may gamit siya na pang-kupit. So, sabi po sa John 15 verse 2, so, sino po ang gumagawa ng pag-pruning? The gardener, or the father. Every branch that does bear fruit, be fruit so that it will be even more fruitful. So, fruit, yung pruning po is a process of para lalong magpunga. Tinatanggal yung mga sagabal or kahit yung magandang bunga, itinatanggal para lalong magpunga. So yung mga nangyayari sa ating pag-isip na lang din po ako, yung mga nangyayari sa buhay na pinagdadaanan natin, o iba-iba tayo ng pinagdadaanan, iba-iba yung ating mga concept.
Amen? At kung titignan po natin yung concept ng Panginoon, kung titignan natin how Jesus symbolized yung about pruning process, hindi tayo ang pumili sa Panginoon, God choose you. So God, siya po yung nagkikare sa atin. So yung mga nangyayari, mga pagsubok, trials sa buhay po natin, is part of the pruning process sa buhay natin. Makikita niyan, as you accept the Lord Jesus Christ, ano yung transformation? So habang tumatagal tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay tatanggalin mo rin. Diyos. Kahit yung napakabuti na bunga mo, tatanggalin. Good fruit. Bakit po? To produce more. So yung kunin po, hindi po siya punishment. It's Father's way of removing good fruit to produce even better fruit. God's word is the tool used for pruning. Sabi po, ano pong ginagamit? God's word po. Shaping us into greater effectiveness. So para tayo ay lalo pang maggamit effectively. So yung pruning po is evidence that we are already bearing fruit and you are capable even more. Sabihin, kung kayo po ay gumagana sa pruning process, huwag po natin tanggihan. Let us accept what the God the Father is doing on us. Kasi nakikita niya, you are capable. You are more capable. Yung capacity mo na hidden, nakatago, kaya tilapas ng Panginoon. At sabi ko sa John 5:17, blessed is the one who God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. Huwag nating despise. Huwag natin balibalahin yung pag-discipline ng Diyos. So yung ginagamit ng pag-discipline sa atin is using the God's Word. Masakit po ba ang process ng pruning? Masakit. Pero makikita po natin yung dulot nito. Kapag po tayo ay patuloy nag-aabay sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ito po yun. Ano ba yung makukuha natin? Ano yung pagtsatsaga na ginagawa natin? Bakit tayo dumadanas ng mga pagsubok trials? Kung nakilala ko ang Panginoong Jesus, kapag lalo naging ganito yung buhay ko. Padami. Nagkatrabaho ako, hindi na nawala. Okay yung business ko, nawala. Maraming sakit ang lumako. Pinagaling. Ano yung result? Ito po natin makita yun. That we continue abiding in Christ, there is a benefit na meron tayong makukuha. At ito yung result of bearing fruit. Sa tulong po ng Holy Spirit na nagbibigay po sa atin. When we bear fruit, we experience more powerful blessings. The results of bearing fruit, number 1 po, is answered prayer. Amen. Sino po nakakatanggap ng answered prayer? Amen. Yan po ay patunay that you are remaining in the Lord Jesus Christ. Amen. John 15 verse 7, that if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. At yung pangalawa po, glorifying God. Amen. Yung
yung nangyayari po sa atin, yung paglago po natin spiritual, at yung nagpapagamit tayo sa Panginoon, it is to glorify God. Sabi po sa John 15 verse 8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. Amen. At yung pangatlo po, remaining in God's love. John 15 verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Thou remain in my love. Let us continue to remain in the love of the Lord Jesus Christ. Kahit anong mangyari, lalo na sa panahon ngayon, let us hold fast in God's Word by remaining in God's love, in the Lord Jesus Christ. At yung pang-apat po sa John 15 verse 11, complete joy. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Kasi marami po mga tao naghahanap ng joy, yung totoong kasiyahan. Pero ang nakikita lang nila is yung happiness, kapanandalian, na naibibigay ng sanlibutan. Pero yung complete joy, ay tumanas ka pa ng anumang problema, pagsubok. You have the joy in your heart that the Lord handle and guide you and work with you. Because you are remaining in Him and the Word remain in you, you have a complete joy. And that joy is coming from the Lord Jesus Christ. At kung nasisiya ng ating Panginoong Jesus, ganun din nasisiya kayo. Lalo tukit ang amang nasa langit. Bakit po? Nag-glorify po natin yung Ama. Dahil kahit anong nangyaring pagsubok sa ating buhay, you are still here, remaining in the Lord Jesus Christ, lalo na yung salita niya. Na mahal mo ang Diyos, keep my commands. Amen po. So bakit po napaka-importante ng relasyon na to? The relationship Jesus described in John 15 is only possible because of the gospel. Jesus, the true vine. Panginoong Isus, nilito niyo po ang kanyang buhay para po sa atin. Our sin separated us from God. But Jesus paid the price. Ang Panginoong Isus po ang nagbayad para sa ating kasalanan through His death on the cross. Resurrection brought new life, making it possible for us to be grafted into Him. I-reject ng mga Israelites ang true vine. Ngayon po tayo po, we are being grafted into Him. The true vine, the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Romans 5:8, John 15, Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. This means that the call to abide in the Lord Jesus Christ, hindi po ito yung call para tayo mag-perform. Hindi para ito mag-entertain. It's an invitation para po magpakita yung ginawang tagumpay ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. So kapag nilagay po natin yung ating faith sa Kanya, we are joined in Him forever. Kasi po yung buhay niya ay naging buhay po natin.
His righteousness become our righteous, and His Spirit empower us to bear fruit. Sa tulong mo ng sa ating Espiritu. Sabi po sa Romans 10:9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito po, alam ko po na kayo po ay na-experience nyo na po ito. Yung relationship, ano po kailangan lang po natin gawin, we must continue. Lalo pa natin na-experience, kapag po tayo ay patuloy na naglilingkod at patuloy po tayo nag-i-improve, nag-grow sa tulong po ng Santong Espiritu, hindi lang po ito yung na-experience natin, greater pa. There is more capability, capacity in your life. Ito po ay preparation. Let us continue to hold fast. Panghawakan natin maigit. Huwag natin bibitawan. Huwag tayong bibitaw sa ating Panginoong Jesus. Dahil po sabi po sa John 15 verse 4, remain in me and I will remain in you. Ito po ay nagsisimula sa atin po by surrendering ourselves. Surrendering ourselves to Christ completely. Hindi lang yung sa ating sinabi ng ating bibig, kundi yung buong buhay natin, sinurrender natin sa Panginoon. That if we confess with our mouth that the Lord is Christ, our Savior. Amen. And we are saved. Tayo ay naligtas. Through Him, makikita natin ang buhay ay nasa Panginoong Jesus. Wala na sa ibang bagay, kundi nasa Panginoong Jesus the true vine. Amen po? Amen. So, conclusion po, sabi po ng Panginoong Jesus, Jesus states, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Amen po. So, yung Christianity, yung pagiging isang Christian po, ay hindi isang ritual or ang mga rules. It's about a life-giving relationship to the Lord Jesus Christ. Yung connection po natin kay Jesus Christ is still remain dwelling. Kasi po sabi po sa Psalms 91, He who abides in the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Amen po. Siya pa tayo mag-remain sa Lord Jesus Christ. Amen po. When we remain in Him, the light of the Spirit flows through us, producing fruit that brings glory to the Lord God. Let us abide in Christ, allow the Father to prune us and experience the fullness of life and fruitfulness that God intends. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad, because I know and I have faith in God that you will bear good fruit, more fruit, much fruit. Amen? Amen. Alam ko, excited na kayo. Hindi natin nakikita ngayon, but sa darating na panahon sa buhay natin, makikita niyo po, yung pinaghihirapan niyo ay magbubunga po. Amen? So I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Amen po. Purihin po ang Diyos at tayo po ay manalangin. Dakila ka ang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami
po ay lubos na nagpapasalamat sa katagumpayan niyong gawain sa oras ito. Patuloy po dalangin ko, Ama, sa tulong po ng iyong Santong Espiritu, kami po ay nagpapasalamat sa iyong buntong na anak na si Jesus na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag kami po ay patuloy ng paglilingkod by remaining in the Lord Jesus Christ, by keeping the commandments, but loving one another, at patuloy, Lord, sa gabay ng Santo Espiritu, Lord, ay magagawa namin ito, Panginoon. Kasi po kung wala po kami sa iyo, Lord, ay wala kami magagawa. Lord, dalangin ko na kami patuloy mong tulungan. Patuloy mo kaming tulungan at gabayan mo kami. Na kami patuloy na lumakas sa pagsasaliksik sa iyong salita, sa pag-aaral ng iyong salita. Dahil po sa iyong salita, matatagpuan, Panginoon, ang totoong kasayahan, Panginoon. Ang hinahanap namin na joy, Lord, ay matatagpuan lamang namin sa iyo. Matatagpuan namin ang kasagutan sa aming mga dalangin kung kami patuloy na mananatili sa iyo. If we abide in you, we dwell in your presence, Lord, kami po ay patuloy na bigyan mo ng alab ng pagtilingkod sa inyo, Panginoon. What struggle na dumaraan sa aming buhay, Lord, ikaw po ang mag-glorify sa aming buhay, Lord. Ikaw ang mataas. Anong circumstances, Panginoon, ikaw, Lord, ang mataas. Dahil alam ko, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-glorify, Panginoon, kapag kami ay nagtagumpay, Panginoon. Dahil kami po ay nagtagumpay, dahil ikaw po, Panginoong Hesus, ay nagtagumpay na 2,000 years ago. Kaya Lord, salamat dahil pinagtatagumpay mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming pinapalago spiritually. Patuloy mong ini-enhance ang aming capacity, Lord God, by remaining in you, Lord. You are continue to prune us, Lord. But ano po yung nakakasagabal sa amin, Lord, ay inaalis mo upang lalo kaming lumago, lalo kaming magbunga. At dalangin ko, Lord, na hindi lang kami, hindi lang ako, lahat kami, Lord, ay magamit effectively, Lord. Na ang salita mo, Lord, ay may spread. Hindi lang sa aming kapwa, nararito, Lord, kundi sa kapwa namin na hindi pa nakakilala sa inyo. Kaya ng mga panalangin ng bawat isa, Lord, na ipinaparating sa page ng binangonan. Ikaw ang kumilos, ikaw ang nagpaparating, at ikaw ang gumagawa, at ikaw ang nagbibigay kasagutan sa kanilang mga panalangin. Gayon din po ang panalangin po ng bawat isa amin, Lord. Hindi ko man po alam ang marami ng bawat isa. Subalit ikaw, Lord, ang nakakaalam. At ikaw, Lord, ang nagbigay na ng kasagutan sa kanilang panalangin. At kami po ay nagpapasalamat sa iyong anak na si Jesus at sa gabay na iyong Santong Espiritu. Kapatid, yung tinutulungan, saan man kami pumaroon, ikaw ang aming kasama. Hindi kami matatakot. Hindi kami nag-iisa. Marami kami kasama, Panginoon, sa pakikipakan na ito, Panginoon. Sa tulong mo, Lord, ikaw ang maparangalan sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw ang mataas. Lord, patuloy ko pong dinadalangin, Panginoon, ang church na ito, Lord. The elders, the music ministry, the youth, and the children, Lord, continue to guide us. Protect us, Panginoon. Sa iyo ko po pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord. Ikaw, Lord, ang siyang manguna maggabay sa amin. Ikaw, Lord, ang magtagumpay sa bawat lakad po ng bawat isa, Panginoon.
Ikaw, Lord, ang aming pinapupurihan sa oras nitong pinapasalamatan sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God.